Papa Prince. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Kasi wala na talaga akong mapaglabasan ng sama ng loob. Papa Prince, I've been in a relationship with my boyfriend for 2 years. Tulad po ng iba, masasabi kong normal naman ang relationship namin. Feeling ko nga, stable na kami. Kasi, matured na kaming pareho. Not until this night happened. Birthday po ng tropa ng boyfriend ko. Kaya naman, in-invite niya kami ng jowa ko sa lugar nila. Inuman daw. Kasama ang ibang tropa na kasama rin ang mga jowa nila. Since wala naman kaming gagawin ng boyfriend ko, pumunta kami. Kilala ko rin naman yung mga kaibigan niya eh. So, wala namang problema sa akin. Pagdating namin sa bahay, nandun lahat ng kaibigan niya. Yung mga lalaki nasa labas umiinom. Habang yung mga babae naman, nasa may sala. Hiwalay ang inuman ng mga babae kaya hinatid ako ng boyfriend ko doon sa mga kapwa ko babae. Kalagitnaan, Papa Prince, medyo nakainom na ang karamihan. And I think yung boyfriend ko rin, malapit na talagang malasing. Natatanaw ko kasi siya, patawa-tawa na. Madali lang kasi malasing yun eh. Maya-maya pa umalis muna ako doon sa inuman ng mga babae. Pupuntahan ko sana ang boyfriend ko. Baka kasi lasing na. Pero bago pa ako makarating ng labas, narinig ko yung boyfriend ko na nagsasalita. Ang sabi niya, "Oo pre, sobrang bait talaga." Ang swerte ko na sa ganong babae. Papa Prince, nag-blush ako ng konti. Kasi alam ko, ako yung tinutukoy niya. Ako kasi yung girlfriend niya, di ba? Iba pala yung pakiramdam na pinagmamayabang ka ng boyfriend mo sa kaibigan niya. Sabi ko nung time na yon, hindi lang naman ikaw yung swerte. Ako din naman swerte sa'yo. At lahat gagawin ko para lang tumagal tayo. Sumusulya palagi sa iyong mga matang okay ganda o binibini.
isang katulad mo ay di na dapat pang baka walang alam mo bang pag naging tayo hindi na kita bibitawan, aalagaan at di papabayaan pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa. Sabi ng mga kaibigan niya, kaya nga pre, Sana may nakakainggit ka naman. pag-ibig ko'y aking sinumpamagat. Baka jackpot ka ha? Sana naman Alagang-alaga ka na. Wala ka pang gastos. Kasi may kaya si Kiana. Yun yung narinig kong sabi ng kaibigan niya. Pero dun sa part na yon, Papa Prince, aaminin ko, hindi ko nagustuhan ng tono ng pananalita niya. Kaya naman nanatili akong nakatayo sa may gilid habang pinapakinggan ko sila. Hindi ko rin alam kung bakit nandun lang ako. Tapos parang naiintriga akong makinig sa kanila. Siguro kasi alam ko na akong pinag-uusapan nila. Ang sabi pa ng boyfriend ko, oo pre, sa totoo lang sagana ako sa pagkain at sa mga luho ko. Tapos alam mo ba kapag date namin, laging hati kami sa bayad. O hindi kaya siya yung nagbabayad. Kabaliktaran ng ex ko pre. Iba talaga si Kiana. Nung time na yon, pakiramdam ko, lasing na nga yung boyfriend ko. Kasi, nabanggit na niya yung ex niya eh. Alam mo, Papa Prince, 2 years relationship din yon. Pero pinagpalit siya sa lalaking may kaya. Kaya naman ramdam ko talaga yung hinanakit niya. Nung bago pa lang kami, nalaman ko na pinipirahan lang siya ng babae. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, never akong manghihingi kahit piso sa kanya. Kaya ko naman bilhin lahat ng gusto ko eh. Kasi may trabaho naman ako. Maya-maya pa, bigla na namang nagsalita yung kaibigan niya. Sabi niya, pre, bakit ganun? Pansin ko lang, sa tagal ninyo ni Kiana, parang hindi ko naman nakikita na pinupost mo siya sa Facebook. Yun yung tanong nung isa niyang tropa, Papa Prince. At doon ako mas lalong naintriga. Kasi pag tinatanong ko yon sa kanya, palagi niyang sinasagot sa akin na gusto niyang maging private yung relasyon namin. Gusto niya ng low-key na relationship. Yan ang palagi niyang sinasagot every time na sinasabi kong
I-upload mo naman yung mga pictures natin. Pero nagulat ako sa sagot ng boyfriend ko. Ang sabi niya, pre, in-unblock na kasi ako ni Sabrina. Eh di ba nga ex ko siya? Alam mo naman yun, stalker. Sa totoo lang, nahihiya ako na baka sabihin niya, pinagpalit ko siya sa mas pangit sa kanya. Papa Prince, doon ako nagulat sa sagot niya. Hindi naman ako malungkot nung gabing yon, pero nakakapanglata yung narinig ko. Alam mo yung luha ko tuloy-tuloy nang tumulo. Naramdaman kong parang sumisikip yung dibdib ko sa narinig ko. Hindi ko talaga alam kung anong nararamdaman ko nun. Iba naman kasi yung sagot niya doon sa inaasahang loki lang eh. Ang sabi niya, gusto niya lang ng pribadong relasyon. Dagdag pa ng boyfriend ko. Simple lang kasi si Kiana, di ba? Hindi siya mahilig mag-makeup tulad ni Sabrina. Si Sabrina kasi palaging nag-aayos. Eh, okay sana kung simple na maganda. Kaso 'di ba, hindi naman maganda si Kiana? Papa Prince, hindi ko kinaya yung mga sinabi niya. Tapos narinig ko pa yung tawanan ng mga lalaki. Para akong biglang nanliit. Parang bigla akong nahiya sa sarili ko. All this time, hindi ko alam na issue pala sa kanya na hindi ako nag-aayos. Na para sa kanya pala, hindi ako maganda. Na mas nagagandahan pa rin siya dun sa ex niya. Hindi ko alam kung dala lang ng alak kaya napaiyak ako nung gabing yon. Pero Papa Prince, sobrang sakit. Sobrang sakit. Dahil lasing na yung iba naming kasama, hindi nila napansin yung mukha ko na namumula na. Pumunta agad ako sa CR. Hindi na ako dumiretso doon sa inuman ng mga lalaki. Inayos ko yung sarili ko. Tiningnan ko yung mukha ko sa salamin. Naghilamos na rin ako para hindi masyadong halata na umiyak ako. Kasi alam ko na hindi ko bahay ito. Hindi dapat ako mag-iskandalo
umang-away. Ang sabi ko na lang sa kanila, may kailangan akong gawin sa bahay, kaya aalis na ako. Hindi naman sila pa nagtanong sa akin. Nakiusap na din ako sa mga tao na nandun na pakialagaan mo na yung boyfriend ko. Kasi sobrang lasing na talaga. At hindi na kayang umuwi. Inalalayan ko lang silang ihatid yung boyfriend ko sa kwarto. Tapos, nagpaalam na ako agad. Sabi ko, aalis na ako. Alam mo, Papa Prince, namumuo nga yung luha ko nung mga oras na tinititigan ko ang boyfriend ko. Isa lang ang alam ko eh. Kailangan kong umalis. Kasi baka hindi naman ako bagay dun eh. Kasi yung sarili kong boyfriend kinakahiya ako. Kasi mismong siya Pansin mo ba ang pagbabago? hindi nagagandahan sa akin. Di matitigan ng iyong mga mata. Tila di na nananapig sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya. Kung ang nais ko ay maging malaya, di lang ikaw, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nababahala. Bulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Papa Prince, gusto ko namang magstay dun eh. Kaso nga lang pakiramdam ko naman hindi ako bagay sa lugar na yon. Nakaramdam ako ng biglang pagkahiya sa sarili ko. At doon sa ibang taong nandoon, nahihiya akong tumingin sa kaibigan niya. Tapos bigla akong na-insecure doon sa mga babaeng nakaupo sa sala. Papa Prince, alam ko naman na hindi ako maganda. Pero alam mo,
Mas masakit palang marinig mismo galing sa boyfriend ko. Ngayon ko lang kasi yun narinig sa kanya eh. Kasi every time na feeling ko pangit ako, lagi niyang sinasabi na akala ko lang daw yun. Palagi niya akong sinasabihan na simple lang ako. Maayos tingnan. Bagay yung suot ko. Kaya naman, nabuo yung self-confident ko simula nung makilala ko siya. But all this time, sugar-coated lang pala. Akala ko pa naman gusto niya lang yung low-key relationship. Kaya ayaw niya akong i-post kahit saan. Pero ngayon, nag-sink in lahat sa akin. Yung mga dahilan niya. At nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Parang wala na akong ibang nararamdaman kundi samahan ng loob sa kanya. It's pain din simula nang mangyari yon. Nakakaya ko naman na kausapin siya ng normal sa mga tawag. Nagpanggap ako sa kanya na wala akong alam. Kasi hindi ko alam kung kaya naming pag-usapan yun eh. Siguro, ayoko lang marinig sa kanyang katotohanan. Yung katotohanan na hindi naman talaga ako maganda. Sa pangalawang pagkakataon mula sa boyfriend ko. Papa Friends, hindi naman kasi mababago na yung tsura ko eh. Totoo yun. Kasi, ito yung tunay na ako. Mas mahirap pala na itago lang yung nararamdaman kong sakit. Kahit alam ko naman yung totoo. Ngayon, pinipilit ko lang na maging maayos ang sarili ko. At yung boses ko every time na tumatawag siya sa akin. At minsan, hindi ko maiwasan na bigla na lang tutulo yung mga luha ko kapag naririnig ko yung mga boses niya. Kasi hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Parang nahihirapan akong tanggapin na of all the people, itong boyfriend ko, may ganun palang pagtingin sa akin. Papa Prince, ang sakit magtiis. Ang hirap magpanggap na okay lang ako. Sobrang naapektuhan na ako.
Alam mo, nitong mga araw nga, gusto ko lang matulog palagi. Tapos tinatamad na rin akong kumain. Walang ganang kumilos. Sinasabi ko na lang na medyo masamang pakiramdam ko, but deep inside, hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Wala eh. Mahal ko pa rin yung boyfriend ko. Kahit ganun siya sa akin, at lalong-lalo na, ayoko ng gulo, Papa Prince. Sana makayanan ko po ang lahat ng ito. Sa mga lalaking nakikinig, huwag naman sana kayong tulad ng boyfriend ko. Sumubok na akong umibig, Para wala nang babaeng iiyak at malulungkot. ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo, pagkat hindi kami magkasundo. Ito ka, bagong magmamahal. Nangangako na tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ang aking hiling. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na mag-inom ang sugat nito. Panahon lamang hiniling sa'yo, sana'y pagbigyan mo ako. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na maghilom ang sugat nito. Panahon lamang ang inihiling sa'yo, sana ay pagbigyan mo ako. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Papa Prince, maraming salamat po. Ako po si Kiana at ito ang aking kwento Sana sa akin sa Bandera Heartline. magsasawa. Bandera Heartline. Bandera Heartline.